What's up guys and welcome back sa ating channel. So for today's video guys ay magre-review po tayo nitong bago nating 4-channel power amplifier. Yan. So makikita natin guys, ito po yung latest model ngayon na nilabas ng Joson. So ito yung Joson Neptune. Ayan. So sa kanyang design guys, sobrang ganda. Yan. Yun yung kanyang design guys, kakaiba po siya. Tapos meron po siyang kulay red sa kanyang kulay sa harap. Yan. Tapos yung kanyang panel sa harap guys, sobrang kapal oh. With dual handle. Yan. So kagandahan rin dito guys, meron po silang nilagay dito na DSP mode. Kung saan ito yung nagpapaganda ng quality ng microphone input. Yan. So kadalasan makikita lang natin to sa mixer, itong DSP mode. Yan. So makikita natin to sa Joson Hawk and Joson Spider, itong DSP mode. Yan. So dito nilagay na nila sa kanilang power amplifier. So kahit wala tayong mixer nito is pwede natin mapaganda yung quality ng microphone natin dito. Yan. So dito guys, ito yung kanyang power switch pala. Yan. So madali lang siyang i-click with circle type. Dito na side mga guys, ito yung display ng DSP. Yan. Ito naman yung DSP mode. Yan. Sa baba guys, nandito yung mga effects sa microphone. Yan. So, meron po siyang mic curve, echo, and reverb. So, meron din siyang repeat and delay. Tsaka, microphone bass and microphone treble. So, meron ng equalizer. Itong microphone input. With built-in DSP na. Select mo lang. Yan. So, dito na sa side is ito yung USB play display. Yan. Makikita natin dito yung display kapag gagamit tayo ng USB or SD card. So, makikita rin natin dito guys kapag saan tayo naka-input. Yan. So, kagandahan rin dito is meron po siyang equalizer, repeat, stop, and previous. Siyempre, merong play and pause. And next, para sa USB and SD. So, ito naman yung input kung saan natin gusto mag-select ng input, Bluetooth ba, USB ba, or AUX input. Ayan. So, dito na side guys, kagandahan din dito is meron po siyang 3 input mode. Yan, merong stereo, parallel, and bridge. Yan. So, itong switch na ito is para po dito sa channel A. Yan, dalawang channel A. Ito namang input mode dito na bridge, parallel, and stereo para po ito na switch para sa channel B. Yan. So, makikita natin guys, tig-dalawa po sila. Ito yung channel A na 2 channel, channel B, and 2 channel rin. Yan. So, makikita natin guys, meron po siyang microphone inputs. So, 3 inputs, microphone. So, pwede tayo magsaksak dito ng wireless and wired microphone. Tapos, meron po siyang separated microphone volume guys. Yan. So, dito guys, ito yung channel A, dalawang volume kasi dalawang channel dito na side. Ito naman yung volume ng channel B. Dalawang volume rin. Yan. So, kapag totalin natin, ito yung channel 1, channel 2, channel 3, and channel 4 amplifier. So, kagandahan dito guys, meron po siyang tone control. Yan. Merong bass, mid, and treble. Yan. So, meron din siyang exhaust dito guys, oh. Pero meron siyang cotton sa loob para hindi mapasukan ng alikabok. Yan. So, papasilip natin guys yung likuran. So, ito na side guys, ito yung sa back portion niya. So, ito yung easy cord niya guys, makapal. Standard size naman siya. Tapos, ito yung plug niya. Kailangan natin dito ng adapter na ganito. Yan, so mura lang naman to sa mga store. Yan. So, dito guys, meron po siyang dalawang blower. Yan, isa, dalawa. So, 12 volts. So, masilip natin, 12 volts yung kanyang blower. So, dito guys, yung channel A. So, dito guys, ito yung kaniyang audio input. Yan. So, dalawa lang yung input natin dito, which is universal. Pwede sa PL and XLR type. So, input AUXR and input AUX left. Yan. So, ito yung input para dito. Ito yung input para dito na side. Yan. Tapos, kagandahan, meron po siyang line output or link
pwede tayo mag-link dito sa patungo sa isa pang power amp. So dito na side guys, ito yung channel A, speaker outputs. Pwede siya mag-load dito ng 4 ohms to 16 ohms. Yan. Pwede siya sa speak on type and ito, binding post type. Yan. Ito yung sa left output and right output ng channel A. So pwede rin tayo mag-bridge dito, 8 ohms. Ito yung bridge positive and bridge negative. Dito na side guys, ito yung channel B output. Output right and output left. Pwede siya sa speak on type and binding post type. Tapos meron din siyang separated bridge kung gusto natin mag-bridge. Yan. Ito yung positive and negative. Yan. So maganda yung kanyang likuran na design. So ngayon pasilip natin yung laman na tanggalan natin itong screw nito. Bali yung screw nito guys, pag tanggalin natin, nandito sa likuran tsaka sa siding dito. Ayan. Tapos, meron pala siyang glass. Ayan, ito. Ito, ganito lang guys, tanggalin natin. Ayan. So, ito yung laman ng Joson Neptune 4-channel power amplifier, no? So, siksik yung laman. So, makikita natin kagad dito guys, yung dalawang high power transformer. Yan. So, makikita natin guys, yung wirings dito. Meron po siyang soft start. Yan. So, galing dito guys sa AC cord natin patong kuryente. Yan. So, dumadaan po siya sa power switch, yung isang linya. Tapos, yung isang linya guys, dumadaan siya sa fuse. Ito. So, merong protection yung to 20 volts natin dito. Patungong kuryente. Tapos, ito na. Patungo na sa dalawang transformer. Ayan. So, yung transformer guys, ito yung nagsusupply dito na side. Lahat. Ayan. Hindi. Dito pala yung output. So, itong transformer na to, yung sinusupplyan niya is dito na side. Ayan. Yung channel B. Yan. Right and left output. Itong isa guys, ito yung sinusupplyan niya dito na side. Yung channel A na right and left output. Yan. So, separated. So, hindi mag-aagawa ng supply kasi individual po sila. Itong transformer na to, yung function niya dito na side lang. Itong transformer na to, yung function niya is dito lang na side. Yan. So, para ka na rin meron kang dalawang power amplifier nito mga guys. Kasi separated naman yung kanyang supply. So, maganda. So, dito guys, yung voltahe. Check natin muna yung voltahe niya. So, Neptune. So, yung primary niya is 230 volts. Tapos, yung secondary is nagsusupply sa main amplifier is 58 volts. 0, 58 volts. Yan. Yung blue, black and blue. Ito, dalawang blue and isang black. So, dito rin guys, meron din siyang 230 volts sa primary. Tapos, yung secondary niya is 58 volts. 0, 58 volts. So, same lang po sila ng voltahe. So, dito guys, check natin yung main board. So, kagandaan dito guys, isang board lang. Dalawa na to. Dalawang channel po kasi ito dito. So, isang board lang. So, makapal naman yung kanyang board, standard size. Tapos, kagandaan dito guys, meron po siyang fuse. Yan. Makikita natin, ito yung transformer. Bago siya pumunta dito sa diode is meron ng fuse. Yan, dalawa. With 25 ampere. Tapos, kaganda dito dalawang bridge type diode. Oh, malaki. Tapos, meron po siyang 6 pieces na high power capacitor. Ito siya. So, meron pala siyang value na 10,000 microfarad with 100 volts. So, 100 volts. 6 pieces, naka-series and parallel connection. So, meron din siyang relay. Ito yung relay sa right and relay sa left. Meron siyang ginagamit na, pagdating naman sa power amplifier mga guys, ito yung kasiyang final power outputs. So, merong 3 pairs per channel. So, dito tayo magbilang sa 5 watts resistor. 3, 6, 9, 12. So, dito na side, ito yung sa right. Ito na side is left ng channel B. So, 3 pairs, total of 3, 6,
9, 12. So, 12 pieces power transistors with naka-MGL guys, yung transistors. So, kagandahan kasi dito guys sa mga MGL is matibay po ito. Required po ito sa high voltage transistor. Yan. Tapos, mamahalin po ito guys na around 250 yung isa, yung MGL nito. So, hindi po ito basta-basta iinit kasi naka-MGL guys. So, same dito guys sa kabila. So, itong kabila niya is patungo muna sa supply section is merong fuse. Yan, 25 ampere. Merong dalawang bridge type diode. Tapos, 6 pieces na capacitors with 10,000 microfarad with 100 volts. So, 6 pieces. Tapos, yung power outputs, same lang din, 3 pairs. So, ito yung right and left channel ng channel A. Yan, dalawang channel po ito. Yan, dalawang channel. Dito na side, dalawa rin. So, 4 channel lahat. Same parts na ginamit mga guys, MGL din. Tapos, yung ginamit naman dito guys sa mga parts niya is standard size naman guys. Tapos, kagandahan dito is meron po siyang heatsink sa kanyang driver. Yan. So, kapag iinit yung pesa, transfer dito sa heatsink niya. Yan. Tapos, merong malaking watts na resistor dito. Yan. So, maganda yung kanyang pyesa na ginamit. Tapos, meron din siyang separated relay, right and left channel. So, magtataka kayo guys kung wala bang heatsink. So, meron po siyang heatsink guys. Ito yung heatsink niya guys. Nakakabit yung transistors. Yung heatsink niya is ginagawa na rin siyang casing. Ito siya makapal guys. So, suklay type. Itong heatsink niya, makapal. Tapos, meron siyang blower dito. Ito yung blower, palabas. So, meron din siyang isang blower dito, malaki. So, okay rin naman yung kaniyang ginamit na parts dito guys, oh. Tapos, dito na side, sa harap is, ito na yung mga tone control. So, magtataka kayo guys kung bakit mga SMD na yung ginagamit nila is naka-upgrade na po sila mga guys. So, maganda gamitin yung SMD sa tone control or input buffer. Kasi malinis yung outputs, walang humming. Yan. Tapos, pasok naman yan sa voltahe na nilalabas. So, 12 volts. 12 volts positive and 12 volts negative. So, ito naman yung pyesa ng DSP. Nandito yung control para mapangganda yung kanyang microphone inputs. So, overall guys, okay naman yung kanyang design. Itong Joso Neptune. Pagdating sa laman, okay yung laman. Sa transformer, pure copper. So, dito guys, yung wattage niya dito. Stereo 8 ohms niya guys, meron po siyang 650 watts times 4. So, 650 watts RMS per output. Ito. 650 watts, 650 watts, 650 watts, 650 watts. Into 8 ohms. Yan. So, per channel po yan guys 650 watts. So, pagdating naman sa stereo, 4 ohms, meron po siyang 950 watts times 4 channel. So, kada channel output yan is 950 watts into 4 ohms stereo. So, kapag i-bridge naman natin yung channel 1 and channel 2, ito, kapag pinagsama natin yung channel 1 and channel 2, is magiging po siyang 1,850 watts. So, malakas. So, kapag nag-bridge naman yung channel 3 and 4, ito guys, ito yung bridge niya, meron din siyang 1,850 watts. RMS po yan guys. Tapos, merong Bluetooth, SD, and USB. Yan, 24 pieces MGL with dual transformer na pure copper. So, sa mga magtatanong kung saan natin ito pwede mabilis, mabibili natin to sa Shopee. Yan, ng Joson World Electronics. So, around 19,499 yung price nito mga guys. So, per channel outputs, 650 watts RMS. So, pwede natin gamitin to sa base and mid-high. Pwede rin sa channel 1 and 2 sa base, channel 3 and 4 sa mid-high. Power amplifier na mayroong laman na 4 channel outputs. Yan, pwede tayo mag-load dito ng 4 na speaker to 8 pieces na speakers. So, para ka nang nakabili nito ng 2 power amplifier. So, mas maganda po ito guys. Isang power amp lang, pero 4 yung outputs. So, diba solid? Yan. Tapos, merong 650 watts
outputs. Yan. So, para ka nang nakabili nito ng dalawang power amplifier. Yan. So, malaki naman yung voltahe na ginamit, pure copper. Tapos, maganda yung heatsink ginamit dito guys, nakasa gilid na. So, hindi na kailangan malakas yung blower nito kasi direct na labas yung init. So, meron namang blower sa harap, tsaka sa likuran. Ayan guys. Tapos, maganda rito is meron po siyang ilaw kapag naka-power on po ito. Meron din siyang glass sa kanyang cover. Ayan. Naka-NGL, MGL. So, matibay. So, dito guys, mga original parts yung ginamit dito ng Joson. Kasi branded po yung Joson. Wala pang peke na Joson mga guys. Yan. So, sariling design ng Joson. Sa primary, meron fuse. Secondary, kada outputs ng transformer. Bago pumunta sa power supply, meron fuse. Yan. So, doble protection yung itong klase na power amp. Tapos, kaganda nito guys, kahit wala ka pang mixer, pwede natin mapaganda yung microphone outputs nito kasi meron po siyang DSP. Ito yun guys, oh. Yan. Ito yung nagpapaganda sa microphone inputs or outputs. Ayan. So, overall guys, okay ito yung item ng Joson Neptune. Yan. So, sa gusto mag-avail ito guys, available po ito sa Shopee. Click nyo lang yung link nasa baba. Yan. So, yun lang guys. Abangan yung next video is sa sound test natin to. Loaded it speaker. So, yun lang guys. Maraming salamat. God bless. Kaya ingat.